Madaling hapon, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, nakapuesto na si Luis sa labas ng pampublikong paaralan. Dala ang kanyang kariton ng ice cream. Kumikintab ang metal na takip ng mga container dahil sa liwanag, at parang palaging umaawit ang maliit niyang bell na siya mismo ang nagpapatunog para tawagin ang pansin ng mga estudyante. Sa edad na 18, bata pa si Luis, ngunit mabigat na ang pasan niya sa buhay. Hindi niya ginusto ang maagang pagtatrabaho, pero kinakailangan. Kailangan niyang kumayod para makatulong sa kanyang pamilya. Kapag tumunog na ang kampana ng eskwela, napupuno na ng ingay ang paligid. Dagsa ang mga estudyanteng naglalabasan, marami sa kanila'y diretso nang tumitigil sa tapat ng karito ni Luis. Maririnig ang halakhakan, tawanan, at minsan ay kantiyawan sa harap ng kaniyang paninda. "Kuya Luis, isang ang chocolate?" Sigaw ng isang lalaki na halos kaedad niya rin. Ngumiti si Luis at mabilis na kumuha ng cone. Maingat na nilagay ang malamig na sorbetes mula sa kanyang scoop. "Oh, ito na. Malaki yan, ha?" Sagot niya habang iniaabot ang ice cream. "Bait mo naman, dagdagan mo pa." Biro ng estudyante. Teka, pag dinagdagan ko, lugi na ako." Natatawang sagot ni Luis. Madalas siyang nakikipagbiruan sa mga bumibili. Hindi sa gusto niyang aliwin ang sarili, kundi dahil mas madali niyang nakakalimutan ang bigat ng buhay kapag siya'y tumatawa kasama ang iba. Pero kahit na palaging nakangiti si Luis, may lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Noong nasa elementarya pa siya, pangarap niyang maging isang arkitekto. Gustong-gusto niyang magdibuho ng mga bahay at gusali sa kanyang kwaderno. Ngunit nang magkasakit ang kanyang ina at tuluyang hindi na makapagtrabaho, napilitan si Luis na huminto sa pag-aaral. Hindi rin maayos ang kita ng kanyang ama bilang isang karpintero, kaya halos lahat ng gastusin ng pamilya ay kailangang punan ni Luis. "Kahit bata pa, malakas naman ako," madalas niyang sinasabi sa sarili. Habang dumadaan ang oras, unti-unting nauubos ang laman ng kanyang mga container. Ang init ng araw ay tila nagiging mas mapanghamon, pero hindi ito alintana ni Luis. Sa bawat sukli na iniaabot niya, nasa isip niya ang halagang iuuwi niya sa bahay, pang-araw-araw na pagkain, gamot ng nanay niya, at konting ipon para sa hinaharap. "Luis, bakit hindi ka bumalik sa eskwela?" Tanong ng isa sa mga suki niya, isang babaeng estudyante na madalas magtanong tungkol sa kanyang buhay. Mahaba ang kwento. Sagot niya na may pilit ng ngiti. Ayaw niyang magpakita ng kahinaan. "Pero balang araw, babalik din ako. Hintayin mo lang." "Magaling ka kaya sa math noon? Sinasabi yan ng kuya ko." Napahinto si Luis. Hindi niya alam kung matutuwa o malulungkot sa narinig. Oo, magaling nga siya noon, pero ang mga araw na iyon ay parang nasa likod na ng makapal na ulap ng realidad. Pagsapit ng hapon, natapos din niya ang lahat ng trabaho. Binilang niya ang pera at pinunasan ng pawis sa noo. Nang paalis na siya para umuwi, may lumapit na isang batang lalaki na halos 10 taon pa lang. "Kuya, ubos na po ba?" Tanong nito habang bitbit ang bariyang kakarampot. Nakangiti si Luis. Binuksan niya ang kanyang kariton at kinuha ang natitirang piraso ng ice cream cone, bagaman wala na itong laman. Nilagyan niya ng konting sorbetes mula sa gilid ng container at iniabot ito sa bata. "Libre na to," sabi niya. Kailangan din ng matamis na bagay sa buhay, kahit minsan lang. Habang naglalakad pa uwi si Luis, dala ang kariton, naramdaman niyang kahit pagod siya, may kakaibang saya sa kanyang puso. Marahil dahil kahit papaano, alam niyang hindi lang siya basta nagtitinda ng ice cream. May naibabahagi siyang ngiti sa iba. At sa likod ng kanyang isipan, may bumubulong. Hindi pa huli ang lahat. Balang araw, babalikan niya ang pangarap niyang maging arkitekto. Pero sa ngayon, ito ang buhay na kailangang pagtuunan ng pansin. Pauwi na si Luis mula sa isang buong araw ng pagtitinda ng ice cream.
Hindi niya alintana ang bigat ng kariton na tinutulak niya sa makitid na kalsada. Sanay na siya. Mula pagkabata, natutunan na niyang hindi lahat ng bagay sa buhay ay madali. Ngunit habang papalapit siya sa maliit nilang bahay, narinig niya ang mga sigawan mula sa loob. Napahinto siya, pilit inuunawa ang naririnig. Hindi mo ba naiintindihan? Wala na akong trabaho. Anong gusto mong gawin ko, Imelda? Sigaw ng ama niya, bakas ang galit at pagkabigo sa boses nito. Ano bang magagawa ko? Ako ba ang may kasalanan? Ako na nga lang ang nag-aalaga sa mga anak natin. Ako pa ang sisisihin mo? Sagot naman ng ina, hindi nagpapaawat sa pagdedepensa sa sarili. Mabilis na itinabi ni Luis ang kariton sa gilid ng bahay. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at dahan-dahang pumasok sa pinto. Binuksan ito ng may kaba. Pagpasok niya, tumambad sa kanya ang kanyang ina na nakaupo sa lumang sofa. Habang ang kanyang ama ay nakatayo sa gitna ng sala. Magulo ang buhok at tila wala sa sarili. Ano na naman to? Tanong ni Luis, pilit na pinapanatiling mahinahon ng boses. Luis, sabihin mo nga sa tatay mo, wala na raw siyang trabaho. At ngayon, pati pagkain natin, baka wala na rin. Galit na sabi ng ina. Napabuntong hininga si Luis. Alam niyang mahirap ang sitwasyon, pero ayaw niyang pumanig sa kahit sino sa kanila. Tay, totoo ba? Tanong niya sa ama. Tumingin ang kanyang ama sa kanya. Puno ng hiya sa mga mata nito. Oo, Luis. Pinagpalit ako ng amo ko sa mas bata, mas malakas. Wala akong magawa. Hindi ko rin alam kung paano ko kayo mapapakain. Naramdaman ni Luis ang bigat ng sitwasyon, pero pilit niyang nilunok ang lahat ng emosyon. Lumapit siya sa kanyang ama, maingat na hinawakan ang braso nito. Tay, hindi ito ang tamang paraan para harapin ang problema. Wala tayong mararating kung mag-aaway kayo ni nanay. At anong gagawin natin? Magtitiis na lang? Sabat ng kanyang ina, halatang hindi pa rin natatahimik ang loob. Hindi tayo magtitiis, Nay. Hanap tayo ng paraan. Sagot ni Luis. Pilit na binibigyang lakas ang sarili kahit alam niyang mas mahirap ito kaysa sa kanyang mga sinasabi. Natahimik ang kanyang ama at ina. Hindi nila maikakaila ang bigat ng responsibilidad na tila pasan na ngayon ni Luis. Tumayo ang kanyang ama at lumabas ng bahay, hindi na nagsalita pa. Naiwan si Luis kasama ang kanyang ina, na biglang napaiyak. Luis, patawad. Bulong ng ina niya. Alam kong pagod ka na rin, pero wala akong ibang masandalan. Mahigpit na niyakap ni Luis ang kanyang ina. Kahit na sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay unti-unti na rin siyang nadudurog. Hindi pa huli ang lahat, Nay. Kaya natin to. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, alam ni Luis na mas mabigat pa ang mga darating. Habang lumalabas siya upang ayusin ang kariton, naramdaman niya ang pagod na tila mas mabigat pa kaysa sa pagod sa pisikal na trabaho. Ngunit sa isip niya, isang bagay ang malinaw. Hindi niya pwedeng bitawan ang pamilya niya, gaano man kahirap ang buhay. Maagang gumising si Luis kinabukasan. Mahimbing pa ang tulog ng kanyang dalawang nakababatang kapatid sa maliit nilang higaan, habang ang kanyang ina ay nasa kabilang sulok, nakasandal sa dingding, tila pagod na pagod. Napansin niyang hindi ito gumalaw kahit nag-ingay na ang kaniyang mga hakbang habang nag-aayos ng paninda. Nay, hindi pa po kayo nag-aalmusal? Tanong niya habang inilalagay ang mga container ng ice cream sa kariton. Sanay siyang nakikita ang ina na naglalakad-lakad sa umaga upang asikasuhin ang bahay, kaya't parang may kakaiba ngayon. Hindi pa, anak. Mamaya na. Sagot ng kanyang ina ng mahina, halos pabulong. Napansin ni Luis ang maputla nitong muka at ang panlalambot ng mga galaw. Nilapitan niya ito, bakas ang pag-aalala. Nay, okay lang po ba kayo? Mukhang hindi kayo maganda ang pakiramdam. Wala to, Luis. Napagod lang siguro ako kahapon. Tugon nito, pilit na iniwasan ang malalim na tingin ng anak. Bagamat nagduda si Luis, kailangan niyang umalis para makapagtinda. Nay,
Sigurado po kayo? Kung gusto nyo, dito na lang muna ako. Anak, kailangan natin ng pera. Kaya ko to. Umalis ka na't baka malate ka sa pwesto mo. Bagaman mabigat ang loob, sumunod si Luis. Pero buong araw, habang nagtitinda, hindi mawala sa isip niya ang kalagayan ng ina. Lumalapit ang mga estudyante. Nagbabayad, pero parang hindi niya magawang ngumiti ng totoo. Lalo pang bumigat ang pakiramdam niya nang maalala ang sigawan nila ng kanyang ama kagabi. Sa gitna ng init ng araw, naramdaman niyang bumibigat ang kanyang mundo. Pagka-uwi niya, nadatnan niyang nakahiga ang kanyang ina sa banig. Malalim ang paghinga at pawis na pawis. Agad siyang lumapit. "Nay, ano pong nangyari sa inyo?" Halos hindi makasagot ang kanyang ina. "Parang ang bigat ng dibdib ko, anak," sabi nito sa mahina at nanginginig na boses. Hindi na nagdalawang isip si Luis. Tumakbo siya palabas at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Ang isa sa kanila ay may tricycle at tumulong itong dalhin ang kanyang ina sa pinakamalapit na health center. Habang nasa biyahe, pilit niyang pinipigilan ang sariling maiyak. Pagdating nila sa health center, agad itong inasikaso ng mga nurse. Lumabas ang isang doktor pagkatapos ng ilang minuto at kinausap si Luis. "May nakita kaming palatandaan ng high blood pressure. Kailangan niyang magpahinga, uminom ng tamang gamot at iwasan ng stress," sabi nito. "Dok, magkano po ang mga gamot? Kailangan ba ng laboratory test?" Tanong ni Luis, ramdam ang kaba. Alam niyang wala siyang sapat na pera. "Oo, kailangan ng tests para makasiguro tayo. Ang presyo ng nanay mo ay masyadong mataas. Pero alam kong mabigat ito para sa inyo. Kung gusto mo, may mga opsyon para sa charity cases dito," sabi ng doktor, halatang naiintindihan ang hirap ng kalagayan nila. Habang inaasikaso ang kanyang ina, umupo si Luis sa sulok. Napahawak siya sa kanyang noo. Iniisip kung paano niya masosolusyonan ang problemang ito. Kung kulang na nga ang kita niya para sa pagkain at utang, paano pa niya matutugunan ang gastusin sa gamot at laboratorio ng kanyang ina? Makalipas ang ilang oras, pinayagan ng umuwi ang kanyang ina. Pero may bili ng doktor. Dapat itong bumalik para sa masusing check-up. Bitbit ang reseta at mabigat na puso. Inihatid ni Luis ang ina pauwi. Iniisip kung paano babalansehin ang lahat ng responsibilidad na tila mas lalo pang nadaragdagan. Sa gabing iyon, habang nag-iisip sa ilalim ng mahinang ilaw mula sa kanilang bumbilya, isang bagay lang ang malinaw kay Luis. Gagawin niya ang lahat para maitaguyod ang kanilang pamilya, kahit pa ang kapalit ay ang sariling pangarap. Kinabukasan, bumalik si Luis sa kanyang pwesto sa labas ng eskwela. Sinikap niyang magmukhang masigla kahit na mabigat pa rin ang loob niya dahil sa kalagayan ng ina. Sa pagdating ng mga estudyanteng palabas ng paaralan, bumalik ang dating ingay at tawanan sa paligid, bagay na bahagyang nagpapagaan ng pakiramdam ni Luis. "Kuya Luis, isang mango, yung malaking scoop ha?" Sigaw ng isang pamilyar na boses. Paglingon niya, nakita niya si Kevin, isa sa mga kaklase niya noong high school, kasama ang ilang kaibigan nito. Ngumiti si Luis at kinuha ang scoop. "Kevin, matagal ka na rin di bumili dito Libre na to para sa'yo," biro niya habang iniabot ang ice cream. "Aba, salamat. Akala ko nakakalimot ka na sa mga kaklase mo." Sagot ni Kevin, ngunit halata ang pangungutya sa tono nito. Tumawa ito, sabay lingon sa mga kaibigan. "Hindi naman, busy lang," sagot ni Luis, pilit na iniiwasang masaktan sa biro ng dati niyang kaklase. Habang nagbibiroan sila, unti-unting napalitan ng kakaibang tunog ang tawanan. Narinig niyang may nagbulong sa likuran ni Kevin. Buti pa siya, tindero na lang ngayon. Natahimik si Luis. Tumama ang mga salita sa puso niya, mas malalim kaysa sa inaasahan. Ngumiti siya, pilit na nagpapakita ng kasiyahan. "Oo nga, tindero na nga lang ako.
Pero ayos lang, basta may kita. Sinubukan niyang gawing biro ang narinig, ngunit naramdaman niya ang lagkit ng mga tingin ng grupo. Uy, wag niyo naman siyang biruin ng ganyan, sabi ng isa sa mga kaibigan ni Kevin, ngunit halata sa boses nito na hindi ito seryoso. Hindi na kumibo si Luis. Tumalikod siya at nagpatuloy sa pagsisilbi sa iba pang mga bumibili. Ngunit habang abala ang kanyang mga kamay sa pag-scoop ng ice cream, hindi niya mapigilang bumalik-balik sa isip niya ang mga sinabi nila. Dati, pangarap niyang makasama sa mga ganitong grupo. Pero ngayon, tila napakalayo na ng pagitan niya sa kanila. Pagkalipas ng ilang minuto, umalis na rin ang grupo ni Kevin. Iniwan si Luis na tahimik. Sa kabila ng ingay ng paligid, pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Pagka-uwi niya ng gabing iyon, hindi niya napigilan ang mapabuntong hininga habang hinuhugasan ang mga gamit sa kariton. Iniisip niya kung kailan ba nagsimulang magbago ang tingin ng mga tao sa kanya. Dati, si Luis ang matalino, ang may pangarap. Ngayon, para bang nakikita siya ng mga kakilala niya bilang isa na lamang tindero. Ganito na lang ba ako? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa refleksyon niya sa salamin ng maliit nilang kusina. Hindi niya alam kung sinasabi iyon ng kanyang puso o dala lamang iyon ng mga salitang narinig niya kanina. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng lungkot, biglang bumangon sa isipan niya ang imahe ng kanyang ina. Maputla, mahina, ngunit nakangiti sa kabila ng lahat. Naalala niya kung bakit siya nagsusumikap. Hindi para sa mga kaibigan, hindi para sa sino mang humuhusga sa kanya, kundi para sa pamilya niya. Tumayo siya ng tuwid at pumasok sa kwarto. Sa tabi ng kanyang natutulog na mga kapatid, inulit-ulit niya sa sarili. Walang makakaintindi ng pinagdadaanan ko, pero hindi ako susuko. Para kay nanay, para sa pamilya namin. Bagamat mahirap, alam niyang hindi niya pwedeng hayaan ang sinuman na sirain ang kanyang determinasyon. Sa kabila ng mga problema, pinilit ni Luis na manatiling matatag kahit na ang sugat sa kanyang puso ay unti-unti pa ring nararamdaman. Tahimik ang gabi sa bahay ni na Luis. Ang huni ng mga kuliglig at kaluskos ng hangin ang tanging naririnig. Habang natutulog ang kanyang mga kapatid sa kabilang sulok, si Luis ay nananatiling gising. Nakaupo siya sa lumang bangkito malapit sa bintana, nakatitig sa kariton ng ice cream na iniwan niya sa labas. Sa kanyang isip, paulit-ulit na bumabalik ang mga tanong na tila gusto siyang lamunin ng mga ito. Ganito na lang ba ang buhay ko? Bulong niya sa sarili. Ang init ng araw, ang bigat ng kariton, at ang mga tingin ng mga taong tila hinuhusgahan siya. Lahat ng ito ay bumabalik sa kanya tuwing gabi. Naaalala niya ang dating siya, ang batang puno ng pangarap. Sa kanyang isipan, malinaw pa rin ang mga guhit na ginagawa niya noon sa papel, mga disenyo ng bahay, gusali, at mga infrastrukturang inaakala niyang siya ang magtatayo balang araw. Ngunit ngayon, ang pangarap na iyon ay tila napakalayo. Napansin niyang gumalaw ang kanyang nakababatang kapatid na si Carlo, isang 8 taong gulang na bata na unti-unting bumangon mula sa higaan nito. Kuya, bakit gising ka pa? Tanong nito. Pupungas-pungas pa. Wala naman, Carlo. Hindi lang ako makatulog. Sagot ni Luis, pilit na ngumiti upang hindi nito mapansin ang bigat ng kanyang iniisip. Kuya, di ba sabi mo dati, mag-aaral ka ulit? Kailan mo gagawin yun? Tanong ng bata. Inosente ngunit tumama sa kalooban ni Luis. Natigilan siya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Alam niyang hindi ito madali, pero hindi niya rin maamin sa sarili kung kaya pa ba niyang abutin ang pangarap niya. Siguro kapag okay na lahat. Sagot niya sa wakas. Pilit na ngumingiti habang hinaplos ang ulo ng kapatid. Babalik ka talaga, kuya? Tanong ulit ng bata. Bakas ang kasiyahan sa mukha nito. Oo naman, pangako ko yan. Sagot wakat niya.
bagamat ang mga salitang iyon ay tila dumudurog sa kanya habang binibigkas niya. Nang bumalik si Carlo sa higaan, naiwan si Luis na nakatitig sa madilim na kalangitan sa labas. Napahawak siya sa kanyang noo at pilit na inaayos ang kanyang iniisip. Para sa pamilya niya, gusto niyang magpakatatag. Pero para sa sarili niya, nararamdaman niyang unti-unting lumalayo ang posibilidad na maabot ang pangarap. Biglang pumasok sa kanyang isip ang sinabi ng isa sa mga guro niya noon sa high school. Luis, tandaan mo, ang mga pangarap ay hindi laging madali, pero laging posible. Napangiti siya ng bahagya, bagamat may halong pait. Sa gabing iyon, nagdesisyon siya. Hindi niya maaaring hayaang mawala ang pangarap niya. Hindi man niya alam kung paano niya sisimulan ulit. Alam niyang may natitira pang kaunting liwanag na gagabay sa kanya. Habang humihiga siya sa lumang banig, marahan niyang bumulong sa sarili. Babalik ako, hindi ngayon pero balang araw. At sa wakas, sa gitna ng bigat ng isipin, nakatulog siya na may bahagyang pag-asa sa puso. Hating gabi na nang marinig ni Luis ang malalakas na katok sa kanilang pintuan. Agad siyang bumangon mula sa kanyang higaan, gulat at kinakabahan. Ang kanyang mga kapatid ay napabalikwas din, habang ang kanyang ina ay nahiga lamang, tila walang lakas upang tumayo. Luis, tingnan mo kung sino yan. Mahinang utos ng kanyang ina. Halatang natatakot din. Lumapit si Luis sa pinto at dahan-dahang binuksan ito. Tumambad sa kanya ang isang lalaki na naka-jacket. May kasamang 2 pang tao. May hawak itong papel at halatang iritado ang ekspresyon sa muka. Nasaan ang tatay mo? Malamig na tanong ng lalaki. Wala po siya dito. Bakit po? Ano pong kailangan nyo? Sagot ni Luis, pilit na pinapanatili ang kalmadong boses. Sabihin mo sa tatay mo, may utang siya sa akin na hindi niya binayaran. Ilang buwan na kaming nagpaparinig pero wala kaming nakuhang bayad. Sagot ng lalaki na may halong pagbabanta sa tono. Kung hindi niya mabayaran, maghanda kayong mawalan ng bahay. Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Luis. Alam niyang may mga pagkakautang ang kanyang ama, ngunit hindi niya alam na ganito na ito kalala. Sa isip niya, ang kanilang bahay ang huling lugar na mayroon sila. Paano na kung mawala pa iyon? Magbibigay kami ng paraan, sagot ni Luis, pilit na itinatago ang takot sa kanyang boses. Kailan po ang huling palugit? Bibigyan ko kayo ng 1 linggo. Kapag wala pa rin, huwag niyo na akong sisihin kung may mangyari. Sagot ng lalaki bago bumaling sa 2 niyang kasama at umalis. Pagkaalis nila, bumalik si Luisa sa loob. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi niya ipinakita yon sa kanyang pamilya. Anak, sino yun? Tanong ng ina niya. Halata ang kaba sa boses. Mga naniningil ng utang ni tatay. Maikling sagot niya. Pero ayos lang, Nay. Ako na ang bahala. Ngunit sa loob-loob ni Luis, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Saan siya kukuha ng ganito kalaking pera sa loob lamang ng 1 linggo? Kahit ibenta pa niya ang lahat ng laman ng kariton, malayo pa rin ito sa kailangang halaga. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa pwesto. Dala ang bagong sigla, ngunit may kaunting kaba. Alam niyang kailangang doblehin niya ang kanyang kita, ngunit iniisip din niya kung sapat ba iyon. Habang nagtitinda, napansin ni Luis ang kakaibang pananahimik niya. Kahit ang mga bumibili ay tila napansin ito. Kuya Luis, mukhang tahimik ka ngayon ah. May problema ba? Tanong ng isa sa mga estudyante. Wala naman. Medyo pagod lang. Pilit niyang sagot, sabay ngiti. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya maitatanggi sa sarili na natatakot siya. Nang matapos ang araw, nagbilang siya ng pera at napaisip kung paano pa niya mapapalaki ang kita niya sa mga susunod na araw. Sa kanyang isip, umaalingaw-ngaw ang mga banta ng lalaki. Wala siyang ibang pagpipilian kundi kumilos at mabilis. Habang tinutulak niya ang kariton pa uwi, nag-isip siya ng mga paraan.
Maaari ba siyang humingi ng tulong sa mga kakilala? O maghanap ng ibang trabaho bukod sa pagtitinda ng ice cream? Pagdating sa bahay, agad siyang tumabi sa kanyang ina at tahimik na sinabi, "Nay, gagawan ko ng paraan. Huwag kayong mag-alala." Ngunit habang sinasabi niya ito, ramdam niya ang lalong pagbibigat ng responsibilidad. Sa gabing iyon, nanatiling gising si Luis. Nag-iisip kung paano niya maisasalba ang kanilang tahanan mula sa pagkakautang. Alam niyang hindi siya maaaring sumuko. Hindi ngayon, hindi kailanman. Pauwi na si Luis mula sa isang mahabang araw ng pagtitinda. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng mga kuliglig at mahinang agos ng ilog na dinadaanan niya araw-araw. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, napansin niyang tila may kakaiba sa tubig. Parang may bagay na inaanod, bahagyang sumasayaw sa agos. Napahinto siya at pilit na inaninag ang nasa ilog. Nang makalapit, kitang-kita niya na hindi ito basta bagay. Isang babae. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. Hindi niya inakala na sa tahimik na lugar na iyon ay makakakita siya ng ganoon. May tao, bulong niya sa sarili. Walang sinayang na oras si Luis. Agad niyang iniwan ang kanyang kariton sa gilid ng daan at tumakbo papunta sa ilog. Kahit madilim, lumusong siya sa malamig na tubig. Tinawag ang babae ngunit hindi ito sumagot. "Miss, naririnig mo ba ako? Gising ka." Sigaw niya. Pilit na sinisiguro kung buhay pa ang babae. Nang maabot niya ito, ramdam niya ang lamig ng katawan ng babae. Agad niya itong binuhat, pinilit na dalhin sa pampang. Basang-basa siya mula ulo hanggang paa, ngunit hindi iyon ang mahalaga sa kanya. Pagkabalik sa daan, inihiga niya ang babae sa damuhan at sinubukang gisingin ito. "Miss, gising ka naman. Naririnig mo ba ako?" Paulit-ulit niyang tanong habang bahagyang niyuyugyog ang balikat nito. Nang sa wakas, isang mahinang ungol ang narinig niya. Senyales na buhay pa ito. Huminga ng maluwag si Luis. "Salamat sa Diyos," bulong niya. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang gawain. Agad niyang isinakay ang babae sa karito. Hindi niya alintana ang bigat nito, kahit ramdam niyang pagod na ang kanyang katawan. Nang makarating sa kanilang bahay, mabilis niyang binuksan ang pinto at inilatag ang babae sa banig sa sahig. "Nay, Carlo, tumulong kayo," sigaw niya. Sapat para gisingin ang kanyang ina at kapatid. Agad lumapit ang kanyang ina. "Anak, sino yan? Anong nangyari?" tanong nito. Bakas ang gulat at pagkabahala sa muka. "Nakita ko po siyang inaanod sa ilog. Hindi ko po alam kung anong nangyari sa kanya, pero kailangan po niyang makabawi," paliwanag ni Luis habang abala sa paghahanap ng tuyong damit para sa babae. Dali-daling nag-init ng tubig ang kanyang ina, habang si Luis naman ay pinunasan ang basang buhok at katawan ng babae. Habang ginagawa niya ito, napansin niya ang ilang galo sa braso nito, tila mga sugat mula sa pagkakagasgas sa matitigas na bato ng ilog. Matapos ang ilang minuto, tuluyang nagkamalay ang babae. Dumilat ito ng dahan-dahan, ngunit halata ang pagkalito sa mga mata nito. Hindi ito nagsalita kahit anong tanong ang ibato ni Luis o ng kanyang ina. "Miss, anong pangalan mo? May pamilya ka ba? Saan ka galing?" tanong ni Luis, ngunit walang sagot. Napatitig lang ang babae sa kanila. Waring tinatantiya kung dapat ba siyang magtiwala. Sa wakas, ibinaba nito ang tingin at tumingala sa kisame. Wala pa ring sagot. "Naku Luis, mukhang wala siyang maalala," bulong ng kanyang ina. Tumango si Luis, bakas ang pag-aalala sa mukha niya. Kahit hindi niya alam ang kwento ng babae, hindi niya kayang iwan ito sa ganitong kalagayan. Tumayo siya at humarap sa kanyang ina. "Nay, dito muna siya. Hanggat hindi niya alam ang gagawin o kung saan siya pupunta, tayo na muna ang bahala sa kanya," sabi niya, puno ng determinasyon. "Pero anak, dagdag na naman to sa problema natin," sagot ng kanyang ina.
Ngunit alam ni Luis na hindi ito ganap na tumututol. Alam ko, Nay, pero kung hindi tayo tutulong, sino pa? Tumango ang kanyang ina sa wakas. Sige anak, pero bantayan mo siya ng maigi. Hindi natin alam kung anong pinagdaanan ng taong ito. Tumabi si Luisa sa babae, habang ang kanyang ina ay bumalik sa kanilang maliit na kusina upang maghanda ng kaunting pagkain. Tahimik ang babae, ngunit nakikita ni Luis ang malalim na lungkot sa mga mata nito. Sa gabing iyon, nakaramdam ng kakaibang responsibilidad si Luis. Para bang hindi lang basta iniligaw ng kapalaran ang babae patungo sa ilog. Tila ipinadala ito sa kanya dahil siya ang kailangang tumulong. Bagamat puno ng pag-aalala, naramdaman niya rin ang kakaibang lakas na magsilbing liwanag sa gitna ng dilim ng buhay ng iba. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng buhay ni Luis ang pag-aalaga sa babaeng iniligtas niya mula sa ilog. Tinawag niya itong Maya sapagkat naalala niya ang kwento ng kanyang yumaong lola tungkol sa isang ibong nawala ng pugad ngunit muling nakahanap ng tahanan. Kahit hindi pa rin nagsasalita si Maya o nagpapakilala, tila tanggap na nito ang bagong paligid. Tuwing umaga, iniiwan ni Luis si Maya sa pangangalaga ng kanyang ina habang pumupunta siya sa eskwela upang magtinda ng ice cream. Madalas niyang abutan ng babae na tahimik na nakaupo sa may pinto, tila nagmamasid sa mga taong dumaraan. Minsan ay tumutulong ito sa simpleng gawaing bahay tulad ng pagwawalis o pag-aayos ng damit ng mga kapatid ni Luis na siyang ikinatuwa ng ina ni Luis. Mukhang mabait naman siya anak, sabi ng ina ni Luis habang sabay silang naghuhugas ng pinggan isang gabi. Pero sigurado ka bang ayos lang na dito siya manatili? Opo, Nay, sagot ni Luis. Kahit papaano, ligtas na siya dito. Tsaka hindi ko rin po maatim na pabayaan siya. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting naging malapit si Maya sa pamilya ni Luis. Ang mga kapatid ni Luis, lalo na si Carlo, ay naging masigla dahil sa presensya nito. Minsan ay sabay pa silang naglalaro ng mga simpleng laro sa bakuran. Tila nagdadala si Maya ng liwanag sa kanilang bahay kahit hindi nito sinasadya. Isang hapon, habang nagpapatuyo ng mga damit sa likod ng bahay, lumapit si Maya kay Luis. Hindi ito nagsalita, ngunit iniabot nito ang isang basahan na hawak nito. Nagulat si Luis, bagamat maliit na kilos ito, para kay Maya, tila yun na ang unang senyales ng pagtitiwala. Salamat, sabi ni Luis, nginitian ng babae. Tila nagkaroon ng munting ningning sa mata ni Maya. Bagamat hindi ito ngumiti pabalik, nanatili itong nakatayo sa tabi ni Luis. Waring gustong samahan siya sa kanyang ginagawa. Alam mo, kahit hindi mo pa sinasabi kung sino ka o kung saan ka galing, ayos lang, sabi ni Luis habang isinampay ang huling piraso ng damit. Hindi kita pipilitin. Maghihintay ako hanggang handa ka ng magsalita. Napatingin si Maya sa kanya at sa unang pagkakataon, bahagya itong tumango. Kinagabihan, habang naghahapunan, napansin ni Luis na tinutulungan ni Maya si Carlo na maglagay ng pagkain sa plato. Bagamat tahimik pa rin ito, ang mga kilos nito ay parang isang taong nagpapakita ng pasasalamat. Nang mapansin iyon ng ina ni Luis, napangiti ito. Mukhang nagustuhan na niya rito, sabi ng ina ni Luis. Siguro po, sagot ni Luis na nakangiti rin. Pero sana malaman natin ang kwento niya balang araw. Habang naglilinis sila matapos kumain, naramdaman ni Luis na unti-unti nang nagiging bahagi ng kanilang buhay si Maya. Kahit hindi niya alam ang dahilan kung bakit niya iniligtas ang babae, pakiramdam niya ay tama ang desisyon niyang bigyan ito ng tahanan. Ngunit sa likod ng lahat ng tahimik na sandaling iyon, alam ni Luis na may mas malalim pang kwento sa likod ng mga mata ni Maya. Isang kwento na kailangan pa niyang tuklasin. Sa ngayon, ang mahalaga ay alam niyang kahit paano, ligtas at inaalagaan ng babae sa piling nila. Isang umaga, nagising si Luis sa halakhak ng kanyang mga kapatid sa labas ng bahay.
Agad siyang bumangon, nagtaka kung ano ang ikinatuwa ng mga ito nang maaga pa. Nang sumilip siya sa pintuan, nakita niyang si Maya ang kasama nila. Abala ito sa pagguhit sa lupa gamit ang isang patpat, habang masayang nakapaligid ang mga bata, pinapanood ang ginagawa niya. "Kuya, galing ni Ate Maya. Marunong siya mag-drawing," sigaw ni Carlo nang makita si Luis. "Talaga? Anong dinodrawing niya?" tanong ni Luis habang papalapit. Nakangiti si Carlo habang itinuturo ang iginuhit ni Maya. Isang hugis bahay na may puno sa tabi nito. Bagamat simple lang ang disenyo, kitang-kita ang detalye at maayos na pagkakagawa nito. Napatingin si Luis kay Maya na tila tahimik na nagmamasid sa reaksyon niya. Ngumiti siya. "Ang ganda! Mukhang may talento ka sa drawing." Bahagyang yumuko si Maya, tila nahihiya sa papuri. Ngunit hindi nakatakas kay Luis ang bahagyang ningning sa mga mata nito. Parang may naalala ito habang ginagawa ang guhit. Sa araw ding iyon, habang nagtutulungan silang maglinis ng bahay, napansin ni Luis na mas nagiging komportable na si Maya sa paligid ng kanyang pamilya. Madalas na itong sumama sa kanilang usapan, bagamat hindi pa rin nagsasalita. Minsan, kusa itong nag-aabot ng tubig sa kanilang ina o tumutulong sa mga gawaing bahay. "Anak, mukhang matulungin nga siya," komento ng ina ni Luis habang nagwawalis. "Pero, hindi mo ba naiisip kung bakit siya nandyan sa ilog noong araw na iyon? Baka may hinahabol o tinatakasan siya?" Napahinto si Luis sa pagsasalansan ng mga kahon. "Naisip ko rin po yun, Nay, pero hindi naman siya mukhang masama o mapanganib. Sa tingin ko, kailangan lang niya ng oras para makapagkwento." Tumango ang ina niya. "Sana nga, pero mag-iingat pa rin tayo, anak. Baka may naghahanap na sa kanya." Kinagabihan, habang tahimik silang naghahapunan, sinubukan ng ina ni Luis na tanungin si Maya. "Maya, alam naming hindi mo pa kayang magsalita ngayon. Pero kung may naaalala ka, kahit anong bagay, bahay, pangalan, kahit maliit na detalye lang, sabihin mo lang. Handa kaming tumulong." Tumingin si Maya sa kanya, ngunit nanatiling tahimik. Napayuko ito at nagpatuloy sa pagkain. Nagkatinginan si Luis at ang kanyang ina. Alam nilang hindi pa handa ang babae, kaya hindi na nila ito pinilit. Pagkatapos ng hapunan, tumulong si Maya sa paghuhugas ng pinggan. Habang abala siya, lumapit si Carlo kay Luis. "Kuya, magtatagal na ba siya rito?" tanong ng bata. "Huwag kang mag-alala, Carlo. Hanggang kailangan niya tayo, dito siya," sagot ni Luis, sabay tapik sa balikat ng kapatid. Sa araw-araw na lumilipas, ramdam ni Luis ang unti-unting pag-angkop ni Maya sa kanilang buhay. Nakita niya kung paano ito naging bahagi ng mga simpleng gawain at kung paano ito nakakapagbigay ng saya sa kanilang pamilya kahit hindi nito sinasabi. Sa kabila ng lahat, alam niyang may mas malalim na dahilan kung bakit napunta si Maya sa buhay nila. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay narito siya, ligtas at tinatanggap ng pamilya nila bilang isa sa kanila. Habang tinitingnan niya si Maya na tahimik na nag-aayos ng mga plato, naisip ni Luis. Minsan, ang mga tanong na hindi nasasagot ay maaaring maging dahilan upang mas lalo kang magtiwala sa mga taong nasa paligid mo. Lumipas ang ilang linggo at si Maya ay tila tuluyan ng naging bahagi ng araw-araw na buhay ni Luis at ng kanyang pamilya. Bagamat tahimik pa rin ito, naging mas maaliwalas ang mukha nito at parang mas magaan na ang kilos. Ngunit kasabay ng kanyang pananatili ay ang ilang bagay na hindi maipaliwanag ni Luis. Isang hapon, habang abala si Luis sa pag-aayos ng kanyang kariton, napansin niyang nakatayo si Maya sa ilalim ng punong malapit sa kanilang bahay. Nakatitig ito sa langit, sa mga ulap na parang may hinahanap. Hindi ito gumagalaw at parang hindi rin alintana ang sinasabi ng mga bata sa paligid. "Maya, ayos ka lang ba?" tanong ni Luis habang papalapit. Hindi sumagot si Maya.
Ngunit nang lapitan pa siya ni Luis, bigla itong bumaling sa kanya at tiningnan siya ng diretso sa mata. Para bang may sinasabi ito, ngunit hindi kayang bigkasin. May naalala ka ba? Tanong ni Luis. Walang imik si Maya. Sa halip, itinuro nito ang kalangitan. Pagkatapos ay tumalikod at bumalik sa bahay. Naiwan si Luis na nagtataka. Sa mga sumunod na araw, napansin niya ang ganitong mga kilos. Ang pagtitig ni Maya sa mga puno, sa tubig ng ilog, o kahit sa simpleng mga bato sa lupa. Parang may sinisikap itong balikan sa kanyang isipan, ngunit hindi maabot. Isang araw, habang nasa ilog si Luis upang maghugas ng ilang gamit mula sa kariton, napansin niyang sumunod si Maya. Tahimik itong naupo sa isang malaking bato sa tabi ng tubig. Tinitigan nito ang umaagos na ilog at para bang may hinahanap sa ilalim ng tubig. Lagi kang nakatitig sa tubig, sabi ni Luis habang hinuhugasan ang isang baso. May espesyal ba sa ilog na to? Tumingin si Maya sa kanya. Sa unang pagkakataon, bahagyang bumuka ang bibig nito, ngunit walang salitang lumabas. Maya-maya pa, itinaas nito ang kamay at itinuro ang direksyon ng agos ng tubig. Sumunod ang tingin ni Luis. Doon ka nang galing? Tanong niya. Bahagyang tumango si Maya. Ngunit bago pa makapagtanong pa si Luis, tumayo na ito at dahan-dahang lumakad pabalik sa bahay, iniwan siyang nag-iisip. Pagdating ng gabi, hindi pa rin maalis sa isipan ni Luis ang mga kilos ni Maya, ang pagtitig nito sa kalangitan, ang pagtingin sa tubig, at ang mga galaw na tila puno ng kahulugan. Napaisip siya, may kinalaman ba ang mga ito sa kung ano ang nangyari sa kanya bago ko siya makita sa ilog? Kinabukasan, habang nagtitinda si Luis, dumaan ang isang grupo ng mga suki niya, kabilang si Kevin, ang dati niyang kaklase. Napansin ni Kevin si Maya na nakaupo sa gilid ng kariton, tahimik na nakamasid sa mga estudyanteng bumibili. Luis, sino yung kasama mo? Girlfriend mo ba? Biro ni Kevin. Hindi, mabilis na sagot ni Luis. Inalagaan ko lang siya. Nakita ko siya noon sa ilog. Ilog? Tanong ni Kevin, tila nagulat. Baka naman may sumpayan. Nako, mag-ingat ka. Pabirong sabi nito, ngunit bakas ang pagtataka sa muka. Hindi kumibo si Luis. Nang makaalis ang grupo, napansin niyang seryosong nakatingin si Maya sa kanya. Para bang narinig nito ang sinabi ni Kevin at tila may ibig iparating. Maya, anong nangyari sa'yo bago kita makita? Tanong ni Luis ng mahina. Ngunit gaya ng dati, wala siyang sagot na nakuha. Ngunit sa gabing iyon, habang tahimik na nag-aayos si Luis sa kanilang maliit na sala, lumapit si Maya. Tumingin ito sa kanya ng diretso at sa unang pagkakataon, dahan-dahang itinaas ang isang kamay upang hawakan ang kanyang balikat. Para bang sinasabing, may mga bagay na hindi pa oras para malaman mo. Bagamat wala pa ring malinaw na sagot, naramdaman ni Luis ang bigat ng misteryo sa katauhan ni Maya. Alam niyang may malalim na sugat o lihim na iniingatan ang babae at handa siyang maghintay kahit gaano pa katagal para sa sagot. Isang maaraw na hapon, abala si Luis sa pagtitinda ng ice cream sa labas ng paaralan. Karaniwang araw lamang ito para sa kanya. Bata at matanda ang bumibili at ang ingay ng mga estudyante ang nagpapalaganap ng sigla sa paligid. Ngunit napansin niyang tila may kakaibang nangyayari sa kanilang bayan. Sa kalsadang hindi kalayuan sa kanyang pwesto, may dalawang lalaki na naka-formal attire ang naglalakad. Halatang hindi taga roon. Nakasuot ang mga ito ng malinis na coat, may bitbit na mga dokumento at nakasuot pa ng sunglasses sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Nilapitan nila ang isang grupo ng mga tindero ng gulay na nagtitinda sa gilid ng kalsada. Pasensya na po, pero naghahanap kami ng impormasyon tungkol sa isang nawawalang babae. Marinig ni Luis ang isa sa kanila habang ipinapakita ang litrato sa isang matandang tindera. May nakita po ba kayong ganito sa lugar na ito? Napahinto si Luis.
Bagamat abala ang kanyang kamay sa pag-scoop ng ice cream para sa isang estudyante, hindi niya maiwasang mag-usisa. Parang pamilyar ang itsura nila, ah? Hindi ba't sila yung mga nagtatrabaho sa malaking kumpanya sa Maynila? Bulong ng isang tindera sa kanyang katabi. Baka nga, pero ano kaya ang ginagawa nila dito? Sagot naman ng isa. Habang nagmamasid si Luis, lumapit ang dalawa pang lalaki sa grupo ng mga estudyanteng nakatambay sa tapat ng paaralan. Narinig niya ang ilan sa mga tanong. May nakita ba kayong babae na nawawala? Tinatayang nasa edad 20 pataas. May maitim na buhok at malamang ay galing sa ilog malapit dito. Ang paglalarawan ay biglang nagbigay kay Luis ng kaba. Napatingin siya sa kanyang kariton kung saan malapit na nakaupo si Maya, tahimik na nagmamasid sa mga taong dumaraan. Sa sandaling iyon, nagtanong siya sa sarili, may koneksyon ba ito kay Maya? Lumapit ang isang matandang lalaki na dumadaan malapit kay Luis. Narinig mo ba, Luis? Nawawala raw na babae. Anak daw ng mayamang pamilya. Sabi nito habang tumatango patungo sa direksyon ng dalawang estranghero. Nawawala? Tanong ni Luis, pilit na nagtatago ng anumang reaksyon. Anong kwento? Ewan ko, pero sabi ng mga iyon, matagal na nilang hinahanap. Huling nakita raw malapit sa ilog. Sa tingin mo, bakit nila pinuntahan ang lugar na to? Hindi makasagot si Luis. Sinubukan niyang magpakaabala sa pagtitinda, ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang mga kilos ng estranghero. Minsan, tumingin pa ang isa sa kanila sa direksyon ng kariton niya. Hindi niya sigurado kung simpleng tingin lang iyon o kung may hinala na sila. Maya, mahinang sabi ni Luisa sa babae na abala pa rin sa panonood sa kalsada. Balik ka muna sa bahay ha, baka nakakapagod na rito. Tumayo si Maya at tahimik na tumungo pa uwi, tila walang ideya sa nangyayari. Habang umaalis ito, patuloy na nanatili si Luisa sa kanyang pwesto, ngunit hindi mapakali. Alam niyang may kakaiba sa sitwasyong ito at nararamdaman niyang unti-unting magkakaroon ito ng epekto sa kanila. Sa gabing iyon, habang nag-uusap ang mga kapitbahay tungkol sa mga estranghero, pinilit ni Luis na magmukhang kalmado. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang ang araw na ito ang simula ng pagbubukas ng isang mas malaking kwento. Isang kwento na maaaring magbago ng buhay nilang lahat. Isang gabi, habang naghahanda na para magpahinga ang pamilya ni Luis, napansin niyang bukas pa ang kanilang lumang telebisyon sa sala. Tahimik na nanonood ang kanyang ina habang nakaupo sa kanilang lumang sofa. Si Carlo naman ay nasa sahig, naglalaro ng tansan. Walang balak sanang tumigil si Luis sa kanyang ginagawa, ngunit biglang narinig niya ang pangalan ng kanilang bayan sa ulat balita. Sa balita ngayong gabi, patuloy ang paghahanap ng pamilya Eliseo sa kanilang nawawalang anak na si Margarita Eliseo, ang nag-iisang tagapagmana ng Eliseo Group of Companies. Napahinto si Luis. Agad niyang binitiwan ang hawak na baso at lumapit sa telebisyon. Sa screen, lumabas ang larawan ng isang babaeng nakangiti, naka-formal attire at mukhang galing sa isang mayamang pamilya. Nanlaki ang mata niya. Ang mukha sa telebisyon ay hindi maikakailang si Maya. Anak, hindi ba siya yung... Si Maya? Tanong ng kanyang ina, na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Siya nga, mahinang sagot ni Luis, habang patuloy na nakatitig sa telebisyon. Sa ulat, ipinaliwanag ng reporter ang detalye ng pagkawala ni Margarita. Ayon sa mga ulat, naganap ang insidente 3 linggo na ang nakalilipas sa isang ilog malapit sa bayan ng San Lucas. Sa ngayon, naniniwala ang pamilya Eliseo na maaaring buhay pa siya at patuloy nilang hinihingi ang tulong ng publiko upang mahanap siya. Aksidente raw ang nangyari, ngunit hindi pa malinaw kung ano ang totoong mga pangyayari. Akala nila, patay na siya? Tanong ni Luis, tila sa sarili. Biglang sumilip si Carlo mula sa pintuan ng kanilang maliit na kwarto. Kuya, si Ate Maya ba yun?
Ang ganda naman niya sa picture. Tahimik na tumingin si Maya sa television mula sa gilid ng silid, kung saan kanina pa siya nakaupo. Hindi niya maiwasang mapatingin sa mukha niya sa screen. Bakas ang kalituhan at lungkot sa kanyang mga mata. Parang may pilit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit hindi niya maabot. Maya, ikaw ba talaga yan? Tanong ni Luis, dahan-dahang lumapit sa babae. Hindi sumagot si Maya. Tumayo lang siya at umatras ng ilang hakbang, waring hindi alam kung paano haharapin ang nangyayari. Napayuko ito at marahang pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Anak, anong gagawin natin? Tanong ng ina ni Luis na halatang hindi rin alam kung ano ang susunod na hakbang. Hindi ko alam, Nay. Sagot ni Luis habang pinapanood si Maya. Pero mukhang may tama ang balita. Siya nga si Margarita Eliseo. Sa mga sandaling iyon, parang bumaliktad ang mundo ni Luis. Ang simpleng babaeng inalagaan niya, ang tahimik na Maya, ay hindi pala ordinaryong tao. Siya pala ang nawawalang anak ng isang bilyonaryo at malamang ay may mga taong desperadong mahanap siya. Sa gabing iyon, tahimik na nagtipon ang pamilya ni Luis sa kanilang maliit na sala. Sa gitna ng katahimikan, alam nilang may malaking revelasyon ang naghihintay sa kanila at sa kanilang tahanan. Si Maya ay hindi na lang basta-basta. Ang tanong, paano nila haharapin ang mga susunod na mangyayari? Kinabukasan, habang abala si Luis sa kanyang pwesto sa labas ng paaralan, napansin niyang muling bumalik ang dalawang estranghero. Ang kanilang kilos ay mas determinado kaysa sa una nilang pagbisita. May dala silang mga dokumento at litrato at tila mas maraming tao ang kinausap nila sa kanilang paghahanap. Habang nagtitinda si Luis, lumapit ang dalawa sa kanya. Tumayo ang isa sa kanila at nagpakilala. Magandang hapon. Naghahanap kami ng impormasyon tungkol sa nawawalang anak ng pamilyang Eliseo. Saglit na natigilan si Luis. Napansin niya ang litrato sa kamay ng estranghero. Ang parehong litrato ni Maya na nakita nila sa telebisyon kagabi. Pigil ang kaba sa dibdib niya, pilit niyang ginawa ang natural na kilos. Pasensya na po. Sagot niya, pilit na nagpapakita ng kalmadong muka. Pero wala po akong kilalang ganyan dito. Ngunit ang mas matanda sa dalawa ay tumitig sa kanya. Tila iniimbestigahan ang bawat kilos niya. Sigurado ka ba? Ang huling ulat, nakita siya malapit sa ilog na katabi ng lugar na ito. Maaaring kilala mo siya, pero hindi mo lang alam ang tunay niyang pangalan. Umiling si Luis, sabay abot ng isang ice cream sa isang batang bumibili. Hindi po ako sigurado, maraming tao dito. Siguro po mas makakahanap kayo ng impormasyon sa iba. Tumango ang estranghero, ngunit halata sa mukha nito na hindi ito kumbinsido. Pagkaalis nila, napabuntong hininga si Luis. Alam niyang hindi na siya makakaiwas kung patuloy pang babalik ang mga ito. Pag-uwi ni Luis sa bahay, nadatnan niyang tahimik si Maya, nakaupo sa may bintana. Nilapitan niya ito, dala ang parehong litrato na ipinakita ng mga estranghero. Nang makita ni Maya ang larawan, tumitig ito ng matagal. Tila may bumalik sa kanyang isipan, ngunit hindi pa malinaw ang lahat. Maya, mahinang sabi ni Luis, pilit na pinipigilan ang kaba sa kanyang boses. Ikaw ba ito? Hindi sumagot si Maya. Sa halip, kinuha niya ang litrato mula kay Luis at maingat na hinawakan ito. Nagsimula siyang lumuha, ngunit hindi niya masabi kung bakit. Tila may koneksyon siya sa larawan, ngunit hindi niya matandaan ang detalye. Wala ka bang naaalala? Tanong ni Luis, umupo sa tabi niya. Iling lang ang naging tugon ni Maya. Ngunit nang muling tumingin si Luis sa litrato, napansin niyang may tila pamilyar na hikaw si Maya na suot din ng babaeng nasa larawan. Paano mo nakuha yung hikaw na yan? Tanong ni Luis, itinuturo ang hikaw sa tenga ni Maya. Hinawakan ni Maya ang hikaw na tila ngayon lang niya napansin. Muli siyang tumitig sa larawan at sa unang pagkakataon ay tumango siya ng mahina. Sigurado ka?
Tanong ni Luis, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Tumango ulit si Maya at marahang humikbi. Alam ni Luis sa sandaling iyon na si Maya nga ang babaeng hinahanap ng mga estranghero, si Margarita Eliseo. Sa mga sumunod na oras, habang ang kanyang ina at mga kapatid ay abala sa kanilang mga gawain, hindi mapakali si Luis. Alam niyang kailangang magpasya kung ano ang susunod na gagawin. Sa isang banda, gusto niyang protektahan si Maya, ngunit alam niyang hindi niya maaaring itago ang katotohanan magpakailanman. Maya, sabi niya, muling nilapitan ng babae. Kung ikaw nga talaga ang hinahanap nila, kailangan nilang malaman na buhay ka. Hindi natin pwedeng itago to. Hindi sumagot si Maya, ngunit ramdam ni Luis na nauunawaan nito ang kanyang sinabi. Bagamat wala pa ring kompletong alaala, naramdaman ni Maya na unti-unting nagkakatugma ang pira-pirasong bahagi ng kanyang pagkatao. Sa gabing iyon, habang nagpapahinga ang lahat, tahimik na nakaupo si Luis sa may pinto. Iniisip niya kung paano haharapin ang paparating na mga araw. Alam niyang malapit na ang sandaling magbabago ang lahat. Hindi lang para kay Maya, kundi pati na rin sa kanya at sa kanyang pamilya. Kinabukasan, maagang gumising si Luis. Alam niyang kailangan niyang maghanap ng sagot tungkol kay Maya, lalo na kung ano talaga ang nangyari sa kanya noong araw ng aksidente. Sa isip niya, hindi sapat na alam niya ang koneksyon ni Maya sa litrato at sa pamilyang Eliseo. Kailangan niyang maintindihan kung paano siya natagpuan sa ilog at kung bakit siya napunta roon. Habang nagtitinda ng ice cream sa tabi ng paaralan, sinimulan ni Luis ang kanyang pagtatanong. Una niyang kinausap ang mga tindero at tindera sa lugar na malapit sa ilog. Manang, natatandaan niyo ba kung may kakaibang nangyari sa ilog nitong nakaraang buwan? Tanong niya sa isang matandang tindera ng prutas. Naku, oo naman Luis, sagot nito habang inayos ang mga saging sa kanyang pwesto. Natatandaan ko noong isang linggo bago mo makita si Maya, may balitang may bangka raw na bumaliktad doon sa may likod ng ilog. Sabi nila, may isang babae raw ang nahulog at inanod. May nakakita ba kung paano nangyari? Usisa ni Luis. Hindi ko masabi, pero may kwento ang mga mangingisda na parang may grupo raw ng tao doon noong araw na iyon. Hindi lang malinaw kung ano talaga ang nangyari, kasi biglang kumalat na patay daw yung babae, pero walang nahanap na bangkay. Napaisip si Luis. Kung totoo ang sinasabi ng matanda, malamang si Maya ang babaeng iyon. Hindi na kontento, nagtanong pa siya sa isang mangingisda na madalas niyang nakikita sa may tulay. Mang Ray, may nakita ba kayo noong araw na may aksidente sa ilog? Yung tungkol sa bangka? Ay oo, naaalala ko yun, sagot ni Mang Ray habang nililinis ang lambat niya. May narinig akong sigawan, para bang may nagtatalo, tapos biglang may sumigaw ng malakas. Nang sumilip ako mula rito sa tulay, nakita ko na may babae sa tubig, pero malakas ang agos noon. Hindi ko na siya nasundan kasi madilim na rin. Babae? May kasama ba siya? Tanong ni Luis, pilit na iniisip ang mga piraso ng kwento. May narinig akong mga boses sa bangka, parang lalaki at babae, pero hindi malinaw. Pagkatapos noon, wala na akong narinig, pero umikot ang balita na patay na raw yung babae. Ewan ko kung sino ang nagpakalat ng balitang iyon. Pag-uwi ni Luis, agad niyang kinausap si Maya. Tahimik itong nakaupo sa isang sulok ng bahay. Hawak ang hikaw na suot niya mula pa nang matagpuan siya. Lumuhod si Luis sa harap nito at tinanong ng mahinahon. Maya, naaalala mo ba kung paano ka napunta sa ilog? Tumingin si Maya sa kanya, ngunit mabilis ding ibinaba ang tingin. Kita sa mukha nito ang hirap na subukang balikan ang nakaraan. Sa wakas, dahan-dahang umiling si Maya, ngunit pumatak ang luha sa kanyang pisngi. It's okay, sabi ni Luis, hinawakan ng balikat ni Maya. Hindi mo kailangang pilitin, pero gusto kong malaman ang nangyari sa'yo para matulungan kita. Sa mga sumunod na araw, patuloy si Luisa sa pagtatanong.
Unti-unti niyang naipon ang kwento mula sa mga nakakita sa aksidente. Isang bangka na may 2 o higit pang sakay, ang sigawan ng mga tao, at ang babaeng nahulog sa tubig. Ngunit ang kwento ng lahat ay laging nagtatapos sa isang misteryo. Kung paano siya napunta sa ilog at bakit walang naghahanap sa kanya matapos ang insidente. Sa bawat detalye, mas tumitibay ang paniniwala ni Luis na si Maya nga ang babaeng nawawala at ang pamilya Eliseo ang hinahanap niyang sagot. Sa huling gabi ng linggong iyon, habang tahimik silang nakaupo sa labas ng bahay, muling kinausap ni Luis si Maya. Maya, marami na akong nalaman. Hindi ko pa buo ang kwento pero isa lang ang sigurado ko. Hindi ka lang basta nawala. May dahilan kung bakit ka napunta sa ilog. At may mga taong naghahanap sa iyo. Tumingin si Maya sa kanya at sa unang pagkakataon, tila may pag-asa sa kanyang mga mata. Bagamat hindi pa buo ang kanyang alaala, naramdaman niya ang determinasyon ni Luis na tulungan siya. Isang bagay na hindi niya naranasan sa kahit sino bago nito. Sa isip ni Luis, alam niyang malapit na siya sa katotohanan. Ngunit kasabay ng pagtuklas ay ang takot. Ano ang mangyayari kung tuluyang mabuo ang kwento ni Maya? At paano nito mababago ang tahimik nilang buhay? Isang gabi, habang tahimik na kumakain ang pamilya ni Luis, biglang may malakas na katok sa kanilang pintuan. Agad na napalingon si Luis, bakas ang kaba sa kanyang muka. Tumayo siya upang buksan ang pinto. At sa kanyang pagbungad, nakita niya ang 2 estranghero na una niyang nakilala sa bayan. Kasama nila ang isang babae na mukhang kagalang-galang, may suot na simpleng pero mamahaling bestida. Sa kabila ng maayos nitong itsura, baka sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Magandang gabi, sabi ng isa sa mga estranghero. Pasensya na kung gabing-gabi kami pumunta, pero may impormasyong nakarating sa amin. Narinig namin na ang nawawala naming hinahanap ay narito. Bago pa makapagsalita si Luis, sumilip si Maya mula sa loob ng bahay. Sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, napatakbo ang babae mula sa likuran ni Luis. Ang babaeng kasama ng estranghero ay napahawak sa kanyang bibig, tila hindi makapaniwala. Margarita, bulong ng babae habang lumuluha. Tumigil si Maya sa gitna ng kanilang maliit na sala. Hindi alam ang gagawin. Tahimik itong tumingin sa babae pero halata ang gulo sa kanyang isipan. Ikaw nga ito, sabi ng babae habang dahan-dahang lumalapit kay Maya. Anak, ako si Mama. Huwag kang matakot. Ako ito. Siya nga ba ang nanay mo, Maya? Tanong ni Luis, marahang hinawakan ng balikat nito upang magbigay ng lakas ng loob. Tila nag-aalangan si Maya, ngunit sa wakas ay bahagya siyang tumango. Kahit hindi pa malinaw ang kanyang alaala, ramdam niya ang emosyonal na koneksyon sa babaeng nakatayo sa harap niya. Habang nag-uusap sila, ipinaliwanag ng babae na siya si Senyora Eliseo, ang ina ni Maya. Matagal ka naming hinanap. Akala namin na wala ka na sa amin ng tuluyan. Pero ngayon, nakita ka namin ulit. Habang nagsasalita si Senyora Eliseo, nagsimulang tumulo ang luha ni Maya. Hindi pa rin siya nagsasalita, ngunit malinaw sa lahat na bumabalik ang ilang bahagi ng kanyang alaala. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa iyo, Margarita, sabi ng ina. Hawak ang kamay ni Maya. Pero gusto kong malaman mo, mahal na mahal ka namin. Wala akong ibang hiling kundi maibalik ka sa amin. Sa gilid, tahimik na nakamasid si Luis at ang kanyang ina. Bagamat masaya sila para kay Maya, hindi maikakaila ang lungkot sa kanilang mga mata. Ang babae na inalagaan nila at itinuring na bahagi ng kanilang pamilya ay malapit nang bumalik sa tunay nitong tahanan. Paano na, anak? Tanong ng ina ni Luis nang mahina. Hindi makasagot si Luis. Sa kabila ng kasiyahan na nakita na ni Maya ang kanyang pamilya, may bahagi sa kanya na parang nawalan ng isang mahalagang tao. Bago umalis ang grupo, lumapit si Senyora Eliseo kay Luis. Salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya habang wala siya.
pero alam kong nasa mabuti siyang kamay. Wala po kayong dapat ipagpasalamat, sagot ni Luis, pilit na ngumingiti. Ginawa ko lang po ang tama. Habang inaakay si Maya papalabas, napahinto ito at tumingin kay Luis. Sa unang pagkakataon, nagawa nitong magsalita. Salamat Luis, mahina nitong sabi. Bagamat maikli, ramdam ni Luis ang bigat at sinseridad sa mga salitang iyon. Basta alagaan mo ang sarili mo, Maya, sagot niya. Bakas ang lungkot sa kanyang tinig. Nang tuluyan nang mawala sa paningin nila si Maya at ng kanyang pamilya, tahimik na naupo si Luis sa labas ng kanilang bahay. Alam niyang ginawa niya ang tamang desisyon, ngunit hindi niya maialis ang kirot na iniwan ng pag-alis ni Maya. Sa isip niya, umaasa siyang balang araw, magiging buo ulit si Maya, hindi lang sa kanyang alaala, kundi pati na rin sa kanyang puso. Lumipas ang ilang linggo matapos ang muling pagkikita ni Maya at ng kanyang pamilya. Bumalik na si Luis sa dati niyang araw-araw na gawain, ang magtinda ng ice cream sa labas ng paaralan. Bagamat tahimik ang lahat, hindi niya maialis sa isip si Maya, lalo na ang huling sandaling magkausap sila. Sa kabila ng lungkot, ipinagpatuloy niya ang buhay para sa kanyang pamilya. Isang araw, habang nasa gitna siya ng pagtitinda, isang mamahaling sasakyan ang tumigil sa harap ng kanyang pwesto. Bumukas ang bintana at tumambad si Senyora Eliseo, ang ina ni Maya. Kasama nito ang dalawang estranghero na unang naghahanap kay Maya. Senyora? Tanong ni Luis, gulat na gulat sa biglaang pagdating. Ngumiti si Senyora Eliseo at lumabas ng sasakyan. Luis, gusto kong makausap ka, sabi nito. Kasabay nito, bumaba rin si Maya. Nakangiti at mas maaliwalas na ang itsura kumpara noong una niya itong nakilala. Maya! Masayang sambit ni Luis. Luis, sagot ni Maya habang dahan-dahang lumapit. Namiss ko kayo. Pinaupo ng pamilya Eliseo si Luis at ang kanyang ina sa isang maliit na kainan malapit sa pwesto. Doon, ipinaliwanag ni Senyora Eliseo ang kanilang layunin. Luis, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na muling makikita ang anak ko, sabi ni Senyora Eliseo, hawak ang kamay ni Maya. Hindi matutumbasan ng kahit ano ang ginawa mong kabutihan sa kanya. Kaya gusto naming ibahagi ang aming pasasalamat. Tumango ang isa sa mga kasama ni Senyora Eliseo at iniabot kay Luis ang isang sobre. Nang buksan niya ito, nakita niya ang dokumento na nagsasabing binibigyan sila ng Eliseo Group ng isang malaking halaga ng pera bilang gantimpala at pondo upang makapagsimula ng bagong buhay. Hindi ko po ito matatanggap, sagot ni Luis, nanginginig ang mga kamay. Luis, tanggapin mo, sabi ni Maya, na hawak ang kamay niya. Ginawa mo ang lahat para sa akin. Ngayon, oras na para ikaw at ang pamilya mo naman ang magkaroon ng magandang buhay. Napatingin si Luis sa kanyang ina, na halos maiyak na sa tuwa. Anak, tanggapin mo na. Karapat-dapat lang ito sa iyo. Sa sumunod na linggo, nagbago ang takbo ng buhay ni na Luis. Ginamit nila ang pera upang maipagawa ang kanilang bahay, mabayaran ang mga utang at makapagsimula ng maliit na negosyo. Sa wakas, natupad ni Luis ang matagal na niyang pangarap, makabalik sa eskwela at mag-aral ng arkitektura. Si Senyora Eliseo ay nagbigay din ng karagdagang tulong, tulad ng pag-aalok ng scholarship para kay Luis at suporta para sa mga kapatid nito. Hindi lang nila itinuring si Luis bilang tagapagligtas ni Maya, kundi bilang isang bagong kaibigan ng kanilang pamilya. Makalipas ang ilang taon, natupad ni Luis ang pangarap niyang maging arkitekto. Nakapagtayo siya ng sarili niyang kumpanya at sa bawat proyekto niya, naaalala niya ang sandaling nagsimula ang lahat sa isang simpleng kariton ng ice cream, sa pagligtas sa isang babaeng inaanod sa ilog at sa kanyang hindi matatawarang kabutihan. Minsan, habang naglalakad siya sa tabi ng ilog kung saan niya unang nakita si Maya, ngumiti siya. Sa isip niya,
Alam niyang ang bawat sakripisyo at bawat desisyon ay may dahilan. Ang batang tindero ng ice cream ay naging inspirasyon, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para rin sa mga taong naging bahagi ng kanyang kwento.